Totoo bang may kaluluwa ang tao? Mga katanungan, di kayang ipaliwanag ng siyensya. Ano bang ibig sabihin ng ahas sa aking panaginip? Mga kapapalaghang nagkukudli sa anino ng bawat karanasan. Ating tuklasin ang hiwaga ng misteryo. Hiwaga ng misteryo. Magandang hapon po. Isa pang edisyon natin palatuntunang misteryo ngayong Sabado mga kaibigan. Pagtalakay pa rin po sa mga paksa na hindi ho maarok ng ating lohikang kaisipan. At dito po sa ating programa ay pinipilit po natin maipaliwanag po sa mas lohikang pangangatwiran. Ngayon pong Sabado mga kaibigan, ako kasi pinutakti ng maraming mga tanong Sabi ho okay, sige, mayroong multo, kung meron. Yung mga engkanto, maligno, sige. Kung meron, ayos, may mga nagpaparamdam, nagbabakita, may mga naka-experience. Paano naman yung mga aswang? Totoo ba yun? Ha? Ayan, yun ang tanong ko rin po sa inyo. Kayo ba nakaranas na ng yung aswang o kaya manananggal? Oo. Sa atin pong palatuntunan ngayong hapon mga kaibigan ay sinikap po nating makapanayam ang isang tao na maniwala man kayo sa hindi ay nakahalubilo ho niya ang mga aswang. Pero itong taong ito hindi po siya aswang. Sa ating linya mga kaibigan, dahil nga sa medyo busy po siya pag Sabado sa kanyang healing mission sa ating mga kababayan na naghahangat po ng kagalingan sa kanilang katawan at sa kanilang espiritual, kanilang kaisipan, sa kabilaw ng kanyang matinding tawag dito, hectic na schedule ay binigyan mo tayo ng pagkakataon na makapanayam uli ang ating kaibigan, si Ginoong Anthony Vivero. Mr. Vivero, Anthony, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon naman, Ray, at sa iyong mga tagapakinig. Kumusta na ba ang buhay ngayon ng isang healer, isang manggagamot? Medyo mahirap dahil dumadami yung pasyente sa dahilang maraming may sakit at sa mahal lang pagpapagamot sa ospital. So, sinabi mo pa. Alternatibo ang hinahanap nila. At kagandahan nga, hindi lang ako, marami sa atin ng ngayon na nakakatulong sa kanila sa alternatibong pamamaraan at sa kanilang kagalingan. Totoo yan. Yung mga kaso ng mga ng mga like yung mga cancer, yung mga matitinding mga karamdaman, kahit ba siguro kung hindi mo sa unang pagkakataon gumaling siguro sa unti-unting pag-heal sa kanila. Sana'y maramdaman na nila yung kagalingan. Actually, yung the fact na meron binigyan mo sila ng pag-asa, yung fighting chance. Yun. Malaking bagay para ma-boost yung kanilang pakiramdam na maganda. Kasi sa ospital, sa totoo lang, kahit may maibigay na kagalingan, sa mahal nung sabi nga, gagaling ka, pero atakihin ka pagdating ng bill. Sinabi mo pa. Yun ang matindi doon. Yun yung nakakamatay. Madadagdagan ng cancer. Cancer sa bulsa. Yun. Pero ngayon mga kababayan na Anthony, ito na, medyo ako'y binaha ng mga tanong tungkol dito nung mayroon kasi akong na-post na isang video sa aking website sa misteryo.multiply.com.
na may nakunan na isang larawan, nang i-close up yung yung larawan na yon, parang hugis manananggal yan. Oo, actually, nakarating sa akin yun. Nakita mo na ba yung picture na yun? Oo, tinanong sa akin yun, nakarating sa akin yun. Tinignan ko. Ang sabi ko naman doon sa website ko, sige, ipopost ko ito. Pero nasa sa inyo yan, kung anong tingin ninyo, kung totoo ba yan, o ito'y manipulation lang ng kung sino mang may wild imagination na inilagay yun doon. Ikaw, Anthony, ano bang tingin mo doon? Hindi to na yon kasi ang sa unang-una pa lang yung liwanag in broad daylight kung makikita mo in broad daylight yung manananggal ay lumilipad. So based on my experience, yung personal account ko, halos padilim na sila lumalabas at talagang nawawala sila bago uli lumiwanag. Hindi ganun blue skies di ba? Kung makikita mo yung background niya, talagang blue na blue yung kalangitan. Ang comment ko nga doon baka naman merong nagpalipad ng saranggola na itsurang manananggal. Tama-tama, nakatsyempo, may nakakita, kinunang litrado. Yun pala saranggola pala yun. Definitely, kung ano man yun, gawa lang yun ng isang malikot na guni-guni ng isang magaling Nagkamali naman siya sa ginawa niya. Sana ginawa niya yun ng gabi. Yun. Kaya lang hindi magiging visible, hindi ganun kaklaro. Hindi makikita, hindi makikita, klaro. Di bali lang sana kung may mga ilaw-ilaw yung paligid nung manananggal, makikita siya. Di ba? Pero ikaw, ito, seriously speaking na to, Anthony, ikaw ba, totoo bang nakahalubilo mo itong aswang? Actually, kasi kilala mo ako. Ako, pag may fascination ako, fascinated ako sa isang bagay na lalo na hearsay lang ng maraming tao at hindi na experience. Ako yung nagkakaroon ng urge na hanapin at ako mismo tuklasin ito. So, sa paglibot-libot ko, nakahalubilo ko nga yung mga yan. At minsan nga, pinatawag pa ako because sa isang... Hindi ka ba na nag-isip nun na, sandali, ba't mo ko papatawag? Anong gagawin nyo sa akin? Alam mo kasi, pag adventurous ka, yung risk factor, medyo hindi inisasantabi yun at yung adventure, yung napipil mo. So, when andun yung takot at andun yung sabihin na natin na siyempre unknown, pero andun pa rin yung at marami ako natuklasan tungkol dyan sa pagiging aswang. So far, based on my personal account, ang nakita ko, plain and simple, ito lang masasabi ko, kung tatawid tayo sa ang aswang para sa akin, they eat human flesh talaga. As in, they eat the human flesh? Kaya nga may criminal aspect to kasi nga, alam natin, bawal kainin yung tao. Sandali, pasensya na doon sa mga naghahapunan o kaya nagme-merienda, pero yun talaga ang napatunayan mo. Oo, they eat talaga human flesh. At kung tatanungin mo, talagang kung paano nila i-prepare yung tao is one of the most na mabango. Though hindi ko tinikman kasi ayaw ko tikman. Pinatitikim ka? Hindi naman nila ako pinipilit, pero inipo-hipo ko yung karne. Nakita mo yung picture, pinadala ko sa'yo, di ba? Oo nga Kaya medyo malabo ng konti. Oo nga Kasi hindi... Pero parang nangingilabot ako at talagang grabe. Yung amoy, talagang one of the best na pinakamabango na amoy ko. Kung sa pagkain ng pag-uusapan. Kasi they prepare it talagang sobrang bango. I do not know kung ano yung mga nilagay nilang herbs. Kasi makikita mo yun sa mechan, pinadaan sa pusod, iba-ibang kung ano nilagay sa bibig. Talagang grabe, as in, ang bango, ang sarap. May kasama nga akong doktor na pathologist from US. Nung pinuntahan niyo yung lugar na yun? Nung pinuntahan namin yung lugar. Sandali. Saan lugar to? Sa Pilipinas? Magkita lang tayo ng medyo malaking sa Pilipinas naman? Sa Pilipinas, sa bandang Visayas area. Visayas area. Okay. So, talagang as in, chinek nga nung pathologist na even siya is, babae, she's so amazed na bakit ganun yung itsura nung corpse, nung bangkay. Kasi based on medical aspeto, hindi dapat nabulok na. Pero hindi pa nabubulok kasi dapat na sa decomposition stage na siya.
Kaya lang dahil nga kasi medyo advanced na sila eh. Alam mo yung aswang is common tao rin na katulad natin. O highly psychic na matatawag natin, na katulad din ng mga pangkaraniwan na psychic na matatawag natin na they are so powerful but meron din silang mga psychic abilities. Sobra, as in grabe. They can teleport from a place to another. Yes, they can levitate. Nakapag-levitate din sila. Yes, they can talagang yung teleportation, yun yung mabigat talaga. Teleportation. They can andyan siya sa harapan mo tapos biglang mawawala siya, doon siya sa kabila. So, ganun yun. Ito yung tanong ko. Totoo ba yung nakapag-transform sila sa isang unusual na laki na animal? Let's say, sabi nila, yung aswang nagiging parang malaking pusa, aso, baboy. Actually, yan yung isa sa paniniwala. Which ako, naniniwala din ako. Kaya lang, malungkot, hindi ako nakakita ng the way they transform. Pero, may encounter ako, one of my interview with one television network na matatapang daw na maghanap kami ng aswang. So, naghanap kami. Kasama ka doon, ha? Sila sinama ko. Actually, nung in-engage namin, kasi meron akong sabi, ang aswang kasi, ito yun, pag maingay, maingay sila, nakakala mo, malayo yun. Pero pag tahimik, andyan na sa harapan mo. Ha? Oo, andyan na sa harapan mo. Sandali, ganun ba yun? Ganun yun. Pag there are signs na kakaiba, na naririnig mo, malayo yun. So, pag tahimik na tahimik... Yung tahimik na parang nakakabing katahimikan. Andyan sa tabi mo yun. Nasa harapan mo na. Actually, ganun na nangyari. Pero hindi mo lang nakikita dahil invisible sila. Hindi naman invisible, pero parang nakukomoplad, sabi mga nakakapag-transform. So, one of those meeting na ginawa namin, talagang all of a sudden, nagulat kami, nasa harapan na namin. So, kumbaga lahat nagkagulatan, at of course, siguro, nagkakaamuyan na I can do harm din sa kanila. So, kumbaga walang gumawa, stand still lang lahat. Sandali. Yung bang amoy ng aswang, may kakaiba. May amoy sila? Actually, kakaiba yung amoy. Mabaho? Paano? More parang oil, na nasunog na oil. Okay, yan yon. Ano yung parang, sabi niyong mga kwento-kwento, ipinapahid daw sa buong katawan yun? Kasi bago sila magsimula, talagang pinapahid sa katawan yung oil. So may ritual pa? May ritual talaga. Oo. Ayun yung nga yung nakakatuwa. Yung sabi ko, okay, harapan to, nagbubulungan kami. Sabi ko, atras karamihan, atakihin ko para magkagulatan. Kasi ang tendency nito, iisipin nila atras tayo lahat. Pero sasalubungin ko. So sa scaffold, bahala na kayo. Nung nagka-scaffold kami, yung cameraman nanakbo eh. Bahala. Takbo kayo sa gusto nyo. Puntahan. Ay, kala ko matapang noong una, kukunan eh. So, ayun, nadrag ako for several meters. Kasi sinalubong ko kaysa ma-harm yung kasama ko. So, yun yung one of the worst encounter na Pero itong sinasabi ko nga, yung, parang ito yung nakita ko eh. There are yung certain point ng, taon, hindi ko alam kung taon o buwan, na naghahanda talaga, pamilya eh. Ganito, one community yan. Parang one barangay o one tribe. So, totoo pala yung mga kwento na meron pala isang barangay na puro ganun. Oo. Tapos yan, pinipilit talaga nila na huwag ma-identify. At saka pinipilit nila na huwag magkaroon ng harm within the vicinity. Kasi palalayasin sila, o susunugin sila, o outcast sila dun sa areang yon. So, iniiwasan nila yon na ma-identify. Okay, so, ang nangyayari ngayon, yung modern, yung modern na, kasi yung mga palabas sa sine, yung mga istorya, it's parang siguro ganun noong araw. Pero ngayon, parang nakita ko meron ng adaptation eh. Ang adaptation ganito, each family, instead of, siya yung nakatoka na magkaroon ng handa at lahat darating. Pag parang piyesta nila, parang ganun? Parang piyesta. Halimbawa, piyesta ngayon. Ikaw ngayon, Mr. Ray Sibayan, for this year, 2007, ikaw maghahanda ng tao for the whole tribe. Ganun yun? Oo. Isang buong tao? Isang buong tao. Mula ulo hanggang paa? Mula dulo ng buhok hanggang dulo ng kuko. Kompleto kuko. Oo. So, nangyari ganito. Yung lalaki lang yung pamilya ng aswang, yung babae, hindi. Ano yun? Saan nila kinukuha yung kakainin nila? Okay, ganito nangyari. Siguro dahil wala makakuha sila, one of those na anak nila, yun ang inalay. Anak? Anak nung pamilya. Sarili? Sariling anak. So, nagreklamo ngayon yung babae. Of course, may criminal aspect ng pumapasok, pinapalabas nila na matay. But of course, yung babae, they seek for yung help na katulad natin,
And I went there, nag-ask sila dito sa Manila, ako yung pinadala din ng Manila. That time, may connected pa ako sa isang network. So ako yung pumunta doon, ako yung nag-imbestiga. At yun nga, umamin yung lalaki, na pamilya nga siya ng aswang, at yung babae naman, galit. Siyempre, anak niya yun Wala namang ina siguro na gusto yun. Pero yun na nga, ando na, tinimpla na. So ganito ngayon. Ilang taon yung anak? Magsi-7 yata, 5 to 7 years old. 5 to 7. Kasi ang paniniwala ganito The energy of yung tao, nakakainin, lilipat sa'yo. Ganun yun. So imaginein mo yung with your energy at yung energy ng isang buong tao papasok sa'yo kahit piece of meat lang. So yun ang kanilang paniniwala. Yun yung paniniwala. And Ray, alam mo, sa sa paranormal, the belief system is so great. Correct. Nakaka-apekto yan 100%. Totoo yun. Sa outcome ng isang nilalang. Okay. And because kahit gaano ka-imposible pero nangyayari yun. Yes. Yun. So because of that, yun. Tapos marunong na because of the modern, hindi na pwedeng basta kakainin yon. Kailangan i-report mo na namatay, i-report mo na nilibing. Kasi talagang pumayag naman interview, wag lang ilalabas sa TV. Pero sandali, intentionally pinatay yung victim o? Pinatay. Actually, sabi ng pathologist, ang kiniklaim kasi may kinain daw. Tapos namatay na lang. Ang sinasabi ng doktor na kasama ko na pathologist, the most probable thing is pinakain to ng isang bagay na hindi makakabulok, na hindi siya uurin. Kasi alam mo naman, within 3 days, yung uod lalabas na yan sa ilong, sa mata. Pero ito, hindi. 8 days. Wow. Okay, so, yung picture na yun, 8 days yun, yung pinadala ko sa'yo. Pinadala mo sa akin? 8 days yun. Okay, so yung pasensya na sa mga kumakain, talagang ito talaga ito tong account yung sabi nung lalaki, kakainin nila yon, pero palalabasin nila ililibing. Ito yung sistema nun kaya napansin ko na isang tribo yon, kasi yung bahay nila nasa gitna ng tubuhan. From the kalsada, uminto kami, wala kapitbahay, tapos nasa gitna ng tubuhan yung bahay nila na we have to walk at least mga 30 minutes, parang ganon. At malakas ang ulan. Okay, so nung ando na kami sa loob ng kubo, sige, tuloy yung interview. Mamaya, pero sandali lang, pasensya na medyo nabitin ng konti mga kababayan. Alam mo naman, nabitin kayo doon. Paano ka inimbitahan doon sa lugar na yon? Paano? Okay, ganito yun. Nabalita doon sa local TV network doon na inaswang nga daw. So, inaiba yung kwento. So, they want yung personal na seek sila ng advice. So, ano ba talaga yung nangyari? Dito sa Manila. Yung that time nga, connected ako sa isang network. Ako agad yung pinadala doon. Ayun. So ikaw ba, siniguro muna, pupunta ako dyan, pero sa bagay, meron ka namang pangontra, meron ka namang gagawin. Alam mo, yan yung isang mali. Alam mo, most of the psychic, ito yung natatawa ako. Kasi, yung nag-anap kami ng aswang, together with yung network na isa naman na may mga psychic daw sila. Ang number 1 rule ko, when engaging in looking into something, tanggalin nyo yung pangontra. Ayun. Kasi paano ka maghahanap ng isang bagay na kinukontra mo na agad sa umpisa pa lang? Lalong lumalayo. Lalong lalayo, yun. At walang manifestation. Oo, tsaka hindi lalapit. Dapat nga, magpain ka pa Magpain ka pa. So, hanggang maaari, ipain mo sarili mo. Oo. Kasi, parang gusto mong manghuli ng isda, pero binubulabog mo, paano ka makakahuli, di ba? So, yun yung sinasabi ko. That's why, ako, pag nagpunta ka doon, alam mo talaga na, pero magkakaamuyan naman sabi nga nila, di ba, biruan natin yung aswang nakakaamoy ng kapwa aswang. Kaya ngayon nasa gitna kaming tubuhan, ito yung isang nakita ko. Naamoy niyo yung kapwa yung aswang? Yun yung biruan natin. Pagdating doon, sa gitna ng malakas na ulan at sa gitna ng tubuhan, napuno yung bahay ng mga tao, natuyong-tuyo yung mga tao. Oo. So, isa yun sa question. Kasabi ko sa kasama ko, ikot mo yung camera, tignan mo yung mga tao narito ngayon. Lahat sila tuyo-tuyo. Obserbahan mo yung lakas ng ulan. Hindi ba nangangatog sa takot yung cameraman? Lahat sila nakadikit sa akin. Ako naman, nagtatapang-tapang. Ilang kayo lahat doon? Siguro, we're 7. 7 kayo? Yung sarili kong crew at saka yung crew ng local network, ng local TV station doon. Kasama na siguro yung mga segment producer nila doon? Kasama na yan. Lako. So, yun nga,
isa yun, sabi ko, tignan mo, lahat sila tuyong-tuyo. Whereas nasa gitna tayo ng tubuhan, gitna ng ulan. Wala silang payong, wala silang anything, pero tuyong-tuyo sila. Grabe, ano? So, the most probable is nag-teleport o that's something very unusual. Tapos, ito magugulat ka. So, miron-miron lang yun when, of course, sa TV, hindi namin nilalabas yung aspeto ng kakainin nila. So, pinalalabas doon, okay, ilibing nyo na po, ang payo ko, ilibing nyo na sa umaga. Alam mo, doon ka magugulat, everybody resist. Ayaw nila. Sa hapon ilibing. Ayan. Kasi pag nilibing mo sa umaga, ang mangyayari doon, masisira makontaminate yung katawan. Dahil siyempre sa tagal na nakalibing. Saka sa sikat din ng araw. Hindi nila pwedeng galawin pa yun dahil maluwanag pa. So, kailangan yung pinakahuling-huling dapat hapon ililibing kasi kunwari lang yun. Para lang makalampas sa criminal aspect nung ritual na gagawain. Ayun. So, and because of that, sinabi ko, lahat sila, talagang hindi pumayag. Sabi ko, di bahala na kayo. Sabi, kasi sa hapon, pagdating na hapon, kunwari lang, ililibing lang. So, yun yung bago nilang style. So, yun. So, ayun, Andali, nawala na ako dahil dami nagte-text dito eh. Ito bang mga itong aswang na to, lahi to, di ba? Lahi, lahi. Ano, salin lahi? Nagsasalin, pero hindi ibig sabihin, kapag tatay mo o nanay mo ay aswang, yung anak ay sigurado. Pwedeng maglaktaw ng isang generation. At hindi lahat ng anak aswang. So meron pa rin yung normal. Parang ganito yan, even mga psychic, no? Ako, I have mga children. Hindi lahat sila ganong pare-parehas. Yung isa medyo magaling sa ganitong ability, yung isa magaling sa ganito. Parang ganon. Ano yun? Parang natural lang ba? Kasi mga palabas sa pelikula, meron parang ipapakain, parang lulunukin. Pero, ito yung napansin ko, no? Based on my conclusion lang to, na personal conclusion ko. Kasi alam mo, yung naamoy ko, 3 days na, maniwala ka, hindi maalis sa dulo ng ilong ko, kumakati yung ilong ko, yung amoy. 3 days na. Amoy nung aswang? Amoy nung karne ng tao. Karne ng tao. So, yung sinasabi mong pakain, hindi ko alam kung tinikman ko yun, kung hanap-hanapin ko. Kasi imagine mo... So, parang meron siyang... Gayuma, no? Kasi 3 days na eh. Amoy lang, ha? Kasi yung the whole area is talagang yung flavor, yung aroma nung karne. Hindi mo masasabing tao eh. So, are you saying na kung sakaling tinikman mo yun, hahanap-hanapin mo na yun? And yun na yun, pwede ka na mag-transform as aswang? Kung psychic ka na, dandali na yun. Grabe naman yan, no? Nakapangilabot naman yan. Kaya ako naniniwala ako, hindi ko lang na-prove, no? Na siguro pag pinakain ka ng karne ng tao, pwede ka maging aswang. Base sa experience ko na yung naamoy. Yun. Ayun. Yung bang may tanong dito, ask ko lang po kung saan at paano nagmula ang mga aswang. Kung paano mula, no? Base din sa pagsaliksik ko, isa yan sa paniniwalang katutubo din. Katutubo, di sa katulad din ng mga iba-ibang lugar na paniniwala. Hello? Yes. Tapos, yung paniniwalang yan, nagbabago. Like sabi ko nga sa'yo, yung criminal aspect ngayon is aware na yung mga aswang. So, talagang pinipilit nilang itago yun. Okay, from yung mga pinagmulan na yan, kasi ang paniniwala, remember nung unang panahon, at up to now, power thing yan eh. Anything na makakapagbigay ng power is something which is good. Kahit ano pa yun. Kaya nga, di ba, meron nga naniniwala sa Diyos, may naniniwala sa Santo, at even may naniniwala sa Satan, which is Satanista. Sila ba naniniwala may Diyos? Yes, pero iba yung Diyos nila. Hindi naman sa Satanas? Hindi ko alam, pero definitely, hindi yung Diyos na kilala natin. Yun ang sigurado ako. Do we consider them as evil people or demons o ano? Ako, I consider them cannibal. Cannibal? Kasi more of cannibalism yun, na highly psychic sila. So, kombinasyon mo, kung gusto mong tawag na aswang, then, I agree, pwedeng tawagin aswang. Pero, hindi mo masasabing sila ay kampon ng kadiliman or what? Kampon ng kadiliman, sa dilim gumagana eh. Sa dilim talaga sila nag-work. Yung, Anthony, yung manananggal,
yun nga yung isa sa form nila na nagtatransform sila. Kasi one of our biyahe doon, isang sasakyan kami, ako yung nagdadrive. Buong windshield, tinakpan ng isang pakpak. Nasa buong windshield na sasakyan na... Revo itong sasakyan. Sasakyan ninyo mismo yun? Oo. Hindi hinabol pala kayo? Nabangga ako. At tuloy ng takbo kasi maghahapon na at may bali-balita nga tungkol doon. Katulad nung pinakita mo yung pinost mo sa yung sa yung website. Yung ganong kalaking pakpak umampas sa windshield. Wow. Sa sobrang takot namin, talagang walang kibuan. From that area up to doon sa destination, which is to take at least 3 hours na drive, kinuha ko na 1 oras sa sobrang takot Pero kinonfirm ba nito ng mga nakausap yung mga aswang na they can transform as that form? Na may pakpak na putulam ang katawan? Sabi nila yes, but not all of them. So depende pa rin sa psychic ability nila? Yes, parang tayo. Some of us can do this thing and some of us cannot do this thing. Sabagay, if they can do the levitation thing, so pwede silang makalipad. Yes. Actually, sa tingin ko yung transformation, it is form of mind thing Kaya nilang i-manipulate yung mind ng makakita sa kanila that you will see me like this. Naku, ano ba naman yan, no? Diba? Alam mo, ito may maganda. Sige. May magandang twist lang, singit ko lang. Kasi, to prove all of these things, meron akong, pag naging pasyente na galing sa pamilya na aswang. And they want to change. And they do not want to be such one. Pero di ba mahirap yun maging parang normal na tao? Mahirap. From that form o from that beingness, bigla sila magiging normal? As long as hindi pa sila kumakain ng tao, tingin ko. Pwede pa? Pwede pa. So, anong nangyari dun sa mga pasyente mo? So far, okay naman. From the time, kasi nung dati, halos maghiwalay na yung sa may tiyan na area, pag sinusumpong na ng sakit, makikita mo yung nag-i-stretch yung So talagang mapupunit? Kaya lang, hindi ko siyempre, ang purpose ko is gamutin Kasi ang gusto niya magpagamot Hindi naman to document. So, ginagamot ko, pinipigil ko yun. Tapos yung sa may likod niya, merong nagpupurtod na buto, 2. Na pwedeng siguro doon lalabas yung pakpak. Grabe, physically yun Physical yun. Ito, may tanong dito. Isang kaibigan nating attorney. Medyo napasagsak dito, pinag-usapan natin yan Yung bang vampire sa kaaswang isa lang? Base sa nakikita natin based on pelikula, parang almost the same. Iba lang yung approach. Sila, dugo lang yung sinisipsip. Yung aswang natin, kinakain yung... actually, ang pinakamasarap na parte sila sa kanila, laman loob. Ganon? Yung vampire yata, sinisip-sip lang talaga yung dugo. Pero, kung mapapansin mo, belief system din. They believe na yung energy ng tao, nasisip-sipin nilang dugo, yun yung magpapabuhay sa kanila. Yun yung magbibigay sa kanila ng lakas. Pero dun sa mga research na ginawa, hindi pa raw nila napatunayan na mayroong vampire. Yun nga yun. Kasi ganun din sa atin. Sa mga research na ginawa, yung aswang... Mahirap patunayan. Pero kay Anthony, napatunayan niya. Sa akin, personal account ko, kung didibak nila yun, di pasyal tayo sa aswangan. Ito na rin, pasyal tayo. Ready ka ba, Loren? Sumama sa akin? Pero ito lang, tinatanong ko nga lang, medyo nag-iisip nga ako Nung bago ka pumunta sa lugar na yun, inassure naman nila na walang mangyayari masama sa inyo? Walang assurance. Walang assurance? Walang assurance. So hindi nila makontrol yung kanilang mga kapanalig kung sakali? Actually, parang ganun nga ang dating nung bago kami umalis. Parang ayaw na kami paalisin. Kaya lang, sinasabi na, inaano nga namin, talagang pinilalakasan namin na taga-TV network kami. So pag hindi kami nakabalik, it will only prove at lalo lang kayong mapiperwisyo. So ibig sabihin, natakot din sila, baka bigla silang sugurin doon, at alam mo na ano mangyayari. So outcast na naman sila. Kasi iniingatan din nila namumuhay naman sila ng normal at tahimik. Maliban sa yung, alam mo yung belief talaga. Mayroon din silang hanap buhay. Yes. They live as a normal person. Nag-aaral din, botante din, bumoboto rin. Yan ito yung mga tunay na may relihiyon din sila, nagsisimba rin. Hindi ko alam, pero... I know, katulad nung ginagamot ko nagsisimba yun. So, pumapasok ng simbahan. So, sabi nila, ba't di natutunaw? Hindi pa naman aswang Ayun. Kasi yung psychic na... Actually, sa totoo yun. Kasi yung demonyo pwede pumasok sa simbahan Ayun na nga Yan yung mga minsan, yung mga nagmamarunong tungkol dito,
hindi nila alam na pwede pumasok yung demonyo sa simbahan. So, yun yung isang malaking kamalian nila na pwedeng pumasok. Kasi hindi naman pwedeng ang demonyo sa casino lahat. Kuha niya na lahat yun kukuha siya doon sa simbahan. Oo. Di ba? Oo nga. Nako. So, yung ating mga kababayan na Harinaway, nabigyan namin kayo ng mga impormasyon tungkol dyan. So, nung doon sa time na yun na paalis na kayo, okay na, wala na silang magawa. Talaga umalis na kayo. Wala na, naipalabas. Yung mayor no, tumawag sa akin kasi nabanggit yung lugar. So, nagkataong kilala ko naman. Alam ba ng mayor na mayroong ganung lugar sa kanyang nasasakupan? Kasi kilalang-kilala naman yung lugar. Ganyan, kaya lang, walang scientific, walang talagang yung approach na parang nagiging kwentong barbero lang na nobody will take it seriously. Ayun. Parang ganon. Yung mga pangontra like yung mga bawang, asin, ano pa ba yun? Actually, pinaka-the best na pangontra is abo at asin. Abo at asin? Abo, yung ases. Abo ng ano? Abo ng punong kahoy. Yan, kahit na anong punong kahoy? Kahit anong punong kahoy. Bakit? Takot sila dyan. Pag hinagisan mo sila na may kasamang asin, magbubutas-butas sila. Ganun. Yung bawang, wala yun? Bawang, tinimplahan nga yung ng bawang Yung kanilang kinain, tinimplahan ng bawang. Naamoy ko, may amoy bawang I'm not that sure pero naamoy ko, may amoy bawang Parang isa yun. Kasi inaamoy... Mali pala yung paniniwala pangunto sa aswang bawang. Kasi ito personal kong kasi sa amoy namin, kasi nag-aamuyan kami, tsaka tinitignan namin, hindi naman namin maitanong kung ano yung mga rekadong pinaghahalo doon. Isa sa naamoy namin, bawang. Ayun ang naamoy namin. Naku, grabe naman yan, no. So ito ay isang lahi, more or less sa pinuntahan nyo, mga ilan sila? Isang yan. Kumbaga matatawag natin isang tribe. Isang tribo? Oo. Doon sa video nakuha namin, siguro, you can at least make it 20. More than 20, less than 30. Pero alam mo, kung hindi ganun ka saya, hindi ganun ka, kasi yung last na encounter nga namin, yung naghanap kami, yung aswang hunting, na gusto na network, pinagbigyan ko naman. In person talaga makakita nung may nagtatransform, ganun ba? Na-disgrasya ako, nabit-bit ako ng aswang, dinrag ako ng several meters. Nadrag ako. Ano yung may papak na? I do not know, pero nadrag ako, kasi nalift ako sa air Kasi alam ko mas malaki sa akin, so the possible is, madilim Sa damit ako nahawakan, siyempre, mabilis ako. Kung sa damit ako nahawakan, inubad ko yung damit ko. Pero bago ko nahubad, nadrag na ako ng several meters. Mabilis. Talagang lifted ka sa ere? Lifted sa ere. Ay, lumilipad yun? Pwedeng pwedeng hindi. Kasi, several, maybe 1 foot lang yung angat ko Baka nabigatan sa akin. Alright. Naku, Anthony, thank you sa yung ibinahagi sa atin na Harinawa, nagkaroon ng impormasyon ating mga kababayan tungkol dyan. At pwede akong last word para yung mga listener mo hindi naman matakot. Actually, totoo yung kasabihan na mas mabuti pa mayroong kang kapitbahay na aswang kaysa sa magnanakaw. Bakit? Hindi ka kakainin na aswang. Kasi mapapalaya sila. Kapitbahay mo? Kapitbahay mo. So, samantalang yung magnanakaw, nanakawan ka talaga. That's one. Number 2, we are now so advanced. Even yung mga aswang is preoccupied para i-develop yung buhay nila. Maybe some of them, hindi lang alam yung realidad that they can do yung change sa belief system nila at saka sa paniniwala. At sakali, kung may nakikinig dito sa mga ngayon, pwede natin silang tulungan. Ayun. Yan yung malaking positibong bagay. So, open ka doon sa ganun kung sakaling may gustong humingi ng tulong sa'yo. Kung sa mga listener mo na merong true Magawa kayo. Kung meron kayong mga lahi dyan, kung lahing aswang kayo, ikaw ang hanapin. Ba't naman ako? I-refer mo sa akin. Ikaw na lang. Actually, masaya yan. Pagtulungan natin. Sabagay. Para ma-document mo din. Why not? Kasi tutulungan, the objective and the intention is to help them. Why not? Kasi, syempre naman, on the positive side, yun naman talagang kailangan nating gawin At even, ganito lang yan even tayo mga psychic, we have good and bad psychic. Correct. Of course. Ganon din yan Hindi lang nila alam. So, kailangan lang ipaalam. Okay? Alright. So, ikaw, Anthony, saan ka pwede matawagan? Hindi ka masunog linya ko. Hindi. Okay na yun. Siguro sa ating mga kababayan, kung meron kayo nais itanong po, nandito naman ang inyong lingkod,
Pagtulungan namin. Pagtulungan na lang ho namin ni Anthony tungkol po dyan. And of course, dun sa mga kababayan po natin na pwede magpagamot sa iyo, nandiyan ka lang naman sa lugar mo, di ba? Pero anyway, bigay ko na rin yung number. Yes, kasi kailangan maging matapang naman tayo. Yes. Hindi tayo pwede matakot sa ano. 825-06 11. Kahit anong tulong na pwede nating maitulong sa kanila, yes, ay susubukan natin. Alright. Anthony, maraming salamat sa iyo. Marami rin salamat, Ray. Magandang gabi sa iyo. Magandang gabi. Thank you. May humabol na tanong. Nice topic. Ang ganda, very interesting. Sana'y may magpatotoo uli tungkol sa mga ibang creatures na extraordinary. Malay nyo, one time yung isang vampire naman na makaugnayan natin. Hanapin nyo si Lauren. Sa ngala pa rin mga kaibigan, nabumpersa po nating impilan, DCRH. Ito po ang inyong lingkod, si Ray Sibayan. Magandang gabi po.